Narinig ko mismo sa speaker ng telepono niya. Tinawag ako ng aking sariling anak na pabigat. Ang hiya na yon. Halos ikamatay ko. Itinayo ko ang bahay na ito sa loob ng 25 taon. Pinag-aral ko siya at binayaran ng lahat. Pero walang utang na loob. Akala nila, litong-lito ako. Hindi nila alam. Ang lihim na yaman ko, ang deed ng bahay, ay nasa kamay ko pa. Ang akala nilang the pawn, siya na pala ang hunter. Sa halagang 45 milyong piso, naibenta ko ang bahay. Hindi ito revenge. Ito ay pagbawi ng dangal at isang malaking lesson. Kung nagustuhan ninyo, like at share. Kwentuhan mo ako. Hindi niya naisara ang telepono. Hayon, narinig ko ang lahat. Ang boses ni Kathy, ang aking nag-iisang anak na babae, ay walang pagmamahal. Ang sabi niya, kailangan na siyang dalhin sa isang nursing home. Hala, pabigat na lang siya. Hindi ako kumibo, pero sa sandaling iyon, parang may nabasag sa loob ko, isang bagay na hindi na kailanman mabubuo. Ipinagbili ko ang bahay na itinayo ko sa loob ng 25 taon, sa halagang 45 milyong piso, PHP, 45,000. Pagbalik nila mula sa kanilang business trip sa Cebu, nakangiti pa sila. Pero isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanila. Hindi sumakto ang susi sa pinto. Nakakita sila ng isang note sa may doormat at matapos nila itong basahin, nagsimula silang sumigaw. Halos lumabas ang boses sa galit at pagkabigla. Doon ko napagtanto. Hindi lang nila basta-basta hahayaan ang lahat. Ito ay simula pa lang. Bago tayo magpatuloy, pakiusap, mag-subscribe na kayo sa channel at sabihin sa amin kung saan kayo nakikinig. Malaking tulong po ito. Tumunog ang telepono habang kinakayod ko ang huling piraso ng adobong manok sa plato ko. Ang paboritong luto iyon ni Ellen, ang aking asawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin kasing sarap ng luto niya. Tiningnan ko ang caller ID at napangiti ako kahit papaano. Si Kathy. Dad, kumusta ka? Ang boses niya ay may pamilyar na init na laging nagpapahigpit sa dibdib ko dahil sa pagmamahal at pangungulila. Naupo ako sa lumang recliner ni Ellen. Ang balat nito ay kuminis na dahil sa taon ng kanyang pagbabasa tuwing gabi. Ayos lang ako, mahal. Katatapos lang ng hapunan, manunood na sana ako ng balita. Hindi ko sinabi na tira-tira na lang ang kinain ko mula pa noong Huwebes o na kanina pa ako nakatitig sa litrato ni Ellen sa mantel sa halos 1 oras. Kumakain ka ba ng tama, Dad? Alam mo, pwede ka namang mag-order na lang ng groceries online, di ba? Tinuruan na kita ng app. Opo, marami akong kinakain, marahan kong putol sa kanya. Bagaman medyo natakot ako kahapon. Nakalimutan kong patayin ang apoy sa ilalim ng kettle ko. Mabuti na lang at naamoy ko ang sunog mula sa sala. Nagkaroon ng pagtigil. Naipinta ko sa isip ko ang pagsimangot niya, ang simangot na minana niya sa aking asawa. Ang parehong maliit na kunot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dad, baka naman kailangan na nating pag-usapan ang pagkuha ng taong mag-check sa iyo ng mas regular. Ayos lang ako, Kathy. Si Jomar, ang manugang ko, alam niyang okay ako. Kumusta ang business trip ninyo? Nasa Cebu kayo, hindi ba? Oo, bukas pa matatapos ang conference. Si Jomar ang humahawak ng maraming client meetings habang nakaupo ako sa mga walang katapusang presentation tungkol sa digital marketing. Tumawa siya pero pilit. Sige na, Dad, kailangan ko na sigurong umalis. May dinner plans kami ni Jomar sa mga posibleng investors. Siyempre, mahal kita. Mahal din kita, Dad. Mag-ingat ka, ha? Narinig ko ang isang click pagkatapos ay mga kaluskos. Siguro nalaglag niya ang telepono sa kanyang purse na isip ko, sabay abot sa telepono para ibaba ko na. Pero pagkatapos, may narinig akong mga boses. Mahina, pero sapat na malinaw sa microphone ng telepono niya. Jomar, nakikita mo kung paano siya bumababa. Nakalimutan niyang patayin ang kalan kahapon. Paano kung masunog niya ang buong bahay? Boses ni Kathy. Hindi na ito mainit at mapagmahal. Napako ang kamay ko sa receiver. Kumalat ang lamig sa dibdib ko. Panahon na para sa isang nursing home, Kathy. Boses ni Jomar, malamig at prangka. Nagiging pabigat na siya at alam mo yan. Mabuting tao ang tatay mo,
pero hindi na siya pwedeng mabuhay ng mag-isa. Ang bahay ay nagkakahalaga na ngayon ng halos 50 milyon, PHP 50,000. Ang tono ni Kathy ay lumipat sa purong kalkulasyon. Sa market ng Forbes Park, baka makuha pa natin ang 45 milyon. Siguro mas mataas pa. Eksakto. Tuwang-tuwa si Jomar. Mabebenta natin ito, ilalagay natin siya sa isang disente, pero hindi masyadong mahal na pasilidad. At sa wakas, mabibili na natin ang bahay sa Tagaytay Highlands na matagal na nating tinitingnan. Yung may tanawin ng Taal. Tumawa ang aking anak na babae. Talagang tumawa siya. Diyos ko, Jomar, sana nakita mo siya kanina. Sobrang nagpapasalamat dahil lang sa narinig niya ang boses ko. Wala siyang ideya na pinaplano natin ito. Habang naghihintay tayo, lalo siyang maguguluhan. Dapat kumilos na tayo habang ganap pa ang tiwala niya sa atin. Nalaglag ang telepono mula sa aking manhid na mga daliri. Kumalabog sa sahig na hardwood na inilagay namin ni Ellen, 23 taon na ang nakakaraan. Bawat tabla ay inilatag ng sarili kong mga kamay. Bawat pako ay itinanim ng may pag-iisip sa kinabukasan ng aming pamilya. Naupo ako sa biglang katahimikan ng aking walang laman na bahay, nakatitig sa litrato ni Ellen. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa akin na may isang ekspresyon na hindi ko mabasa. Pagkadismaya, babala, o baka ang kakilakilabot na kaalaman lamang na dumarating sa mga taong umalis na sa mundong ito. Ang grandfather clock sa pasilyo, regalo ni Ellen sa akin noong anniversary namin 15 taon na ang nakakaraan, ay patuloy na umaatikabong tumitibok sa lumalagong dilim. May malamig at matigas na bagay na lumuklok sa dibdib ko, pumalit sa init na naramdaman ko, nang marinig ko ang boses ng aking anak. Ilang sandali lang ang nakakaraan. Ang aking mga kamay, na kinapitan ng mga dekada ng trabaho sa konstruksyon, ay dahan-dahang gumapang at naging kamao. Akala nila pabigat ako. Akala nila litong-lito ako, walang magawa, handa ng pamahalaan at itapon. Ginagastos na nila ang pera ko, pinaplano na nila ang bago nilang buhay sa aking libingan. Pero hindi pa ako patay at hindi ako kasing lito ng pinaniniwalaan nila. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na upo roon sa dilim. Ang mukha ni Ellen ay nakatingin sa akin mula sa silver frame sa end table. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon, na para bang narinig ng mga pader mismo ang pagtataksil ng aking anak at pinipigilan nila ang kanilang hininga. Nang sa wakas ay tumayo ako para buksan ang ilaw, ang aking mga binti ay nanginginig. Ang mainit na liwanag ay bumagsak sa sala na binili namin. Bawat piraso ay pinili ng may pag-iingat at pinag-ipunan ng may sakripisyo. Ang burgundy sofa kung saan dati umuupo si Kathy habang gumagawa ng homework. Ang coffee table na ginawa ko sa garage na kininis ko habang naglalaro siya sa paanan ko. Naglakad ako patungo sa kusina at binuksan ang drawer kung saan ko iningatan ang mga lumang resibo at papeles. Natagpuan ng aking mga daliri ang folder na hinahanap ko ng walang malay na pag-iisip. 20 taon ng financial records na hindi ko kailanman itinapon dahil laging sinasabi ni Ellen, hindi mo alam kung kailan mo maaaring kailanganin. Mga resibo sa tuition ng University of the Philippines Diliman, UP, 2.2 milyong piso, PHP 2,500,000, sa loob ng 4 na taon. Naalala ko ang mga double shifts na yon, umuuwi na may alikabok ng semento sa buhok ko at plaster sa ilalim ng mga kuko ko. Si Ellen ay may kape na naghihintay at minasahe ang aking balikat habang nagbabayad ako ng mga bills sa mismong kitchen table na ito. Rody, pinapatay mo na ang sarili mo sa trabaho, ang sabi niya isang gabi. Habang pinapanood niya akong kalkulahin kung paano namin kakayanin ang spring semester ni Kathy. Mas mahusay ang karapat-dapat sa kanya kaysa sa kung ano ang mayroon tayo, Ellen. Napakatalino niya para sa anumang bagay. Hinalikan ni Ellen ang tuktok ng aking ulo. Huwag mo lang siyang bigyan ng labis na makakalimutan niyang maging grateful. Dapat nakinig ako. Diyos ko, dapat nakinig ako. Nandoon din ang mga resibo ng kasal. 1,800,000 piso, PHP 1,800,000 para sa isang araw. Sinabi ko kay Kathy na kaya lang namin ang 35,000, siguro 45,000 kung pipilitin. Pero umiyak siya, talagang umiyak,
tungkol sa pangarap niyang kasal. Nagtrabaho ako tuwing weekends sa loob ng 6 na buwan sa pag-install ng hardwood floors para sa isang kaibigang kontraktor na nagbayad sa akin ng under the table. Daddy, ikaw ang pinakamahusay na ama sa mundo. Bulong niya habang sumasayaw kami. Nakasandal ang ulo niya sa aking balikat. Hindi ko ito malilimutan. Pero nakalimutan niya. Katulad ng nakalimutan niya kung sino ang co-sign ng kanyang unang sasakyan nang hindi pa sapat ang credit niya. Katulad ng nakalimutan niya kung sino ang tumawag para makuha niya ang marketing job na iyon nang walang trabaho siya sa loob ng 8 buwan pagkatapos ng graduation. Natagpuan ko ang mga bank statements mula 2 taon na ang nakakaraan matapos mawalan ng trabaho si Jomar bilang financial advisor sa mga kadahilanang hindi nila ipinaliwanag ng lubusan. Pansamantala silang nanirahan dito hanggang sa makahanap si Jomar ng bago. Hindi ko sila sinisingil ng renta. Nagbayad ako ng mas mataas na utility bills, bumili ng groceries para sa 3 matatanda sa halip na isang malungkot na byudo. Hahawakan ni Jomar ang aking balikat at tatawagin akong pinakamapagbigay na tao sa Quezon City. Yayakapin ako ni Kathy at sasabihin, Dad, babayaran ka namin kapag nakatayo na kami sa sarili naming mga paa. Nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa ng mahigit 1 taon, parehong may magagandang trabaho, parehong kumikita ng mas maraming pera kaysa sa aking kinita. Pero hindi nila kailanman binanggit ang pag-alis, hindi kailanman binanggit ang pagbabayad sa akin. Ang anniversary dinner na binayaran ko noong nakaraang buwan, 10,000 piso, PHP 10,000, sa fancy steakhouse na yon dahil sinabi ni Jomar na karapat-dapat silang magdiwang. Ng car repair bill na sinagot ko ng kailangan ng BMW ni Jomar ng bagong transmission, 100 at 60,000 piso, PHP 160,000, na umubos sa emergency fund ko. Si Tito Rody ay parang tatay ko na, ang sabi ni Jomar sa mga kaibigan niya sa huling barbecue nila. Nakayakap ang braso niya sa aking mga balikat. Ang swerte ko at nakapag-asawa ako sa pamilyang ito. Ipinagmamalaki ko, talagang ipinagmamalaki, na maging mapagbigay na biyenan, ang taong nag-aalaga sa kanyang pamilya, anuman ang halaga. Umakyat ako sa taas patungo sa silid tulugan namin ni Ellen. Hindi pa rin nagbabago pagkatapos ng 2 taon. Nakapatong ang jewelry box niya sa dresser, nakatiklop ang kanyang salamin sa pagbabasa sa tabi ng ilaw. Binuksan ko ang ilalim na drawer kung saan ko iningatan ang aming mahahalagang papeles at hinugot ang aming orihinal na deed ng bahay. Rodolfo and Elena Santos purchased 1999. Walang liens, walang co-signers, walang komplikasyon. Ang pangalan ko lang ngayon na wala na si Ellen. Nakatayo roon sa silid tulugan kung saan ginugol ni Ellen ang kanyang huling mga araw, napapalibutan ng lahat ng aming itinayo ng magkasama. May naramdaman akong pagbabago sa loob ko. Ang sakit ay nandoon pa rin, kasing talas ng basag na salamin. Ngunit sa ilalim nito, isang bagay na mas matigas ang nabubuo. Gusto nila akong itabi at ipagbili ang pinaghirapan ko. Akala nila matanda na ako, litong-lito, sobrang nagpapasalamat sa kanilang atensyon para lumaban. Tiningnan ko ang litrato ni Ellen sa nightstand, naalala ang boses niya mula sa lahat ng taon na yon. Huwag mo lang siyang bigyan ng labis na makakalimutan niyang maging grateful. Aba, Ellen, talagang nakalimutan ng ating anak. Pero malapit na niyang maalala na ang matanda niyang ama ay hindi kasing walang magawa gaya ng inaakala niya. Naglakad ako patungo sa home office ko at hinugot ang business card na iningatan ko sa desk drawer ko sa loob ng 3 taon. Attorney David Perez, real estate attorney. Pinilit ni Ellen na makipagkita kami sa kanya matapos ang kanyang cancer diagnosis para lang tiyakin na maayos ang aming mga affairs. Oras na para sa isa pang konsultasyon. Kinabukasan, naglakad ako sa aking bahay na parang isang estranghero na nakakakita nito sa unang pagkakataon. Ngunit sa halip na makita ang tahanan, nakikita ko ang nakita ni Kathy at Jomar. Square footage, market value, liquid assets. Sa kusina, hinaplos ko ang granite countertop na inilagay ko mismo. Nagtatrabaho sa ilalim ng ilaw ng lampara pagkatapos ng regular kong trabaho dahil hindi namin kayang umarkila ng mga kontraktor. Pinili ni Ellen ang disenyo,
speckled gray na may veins of gold na nakakakuha ng liwanag ng umaga. Gumawa siya ng kape sa counter na ito tuwing umaga sa loob ng 16 na taon hanggang sa kinuha ng kanser ang kanyang lakas. Ang sala ay nagtataglay ng 25 taon ng Pasko. Nakikita ko pa rin ang mukha ni Kathy, na nooy 7 taong gulang, na umiilaw sa paningin ng dollhouse na ginugol ko ng 3 buwan sa paggawa sa garahe. Nagtatrabaho ng palihim pagkatapos niyang matulog. Tinahi ni Ellen ang maliliit na kurtina para sa mga bintana, gumawa ng maliit na muebles mula sa cardboard at mga scrap ng tela. "Daddy, parang bahay lang natin," ang sigaw ni Kathy. At totoo yon. Ginawa ko itong isang perpektong replika hanggang sa maliit na bay window sa kung ano ang kumakatawan sa kanyang silid tulugan. Ang bay window na yon ay nagkakahalaga sa akin ng 6 na buwan ng overtime. Umiling si Ellen. "Rody, hindi natin ito kayang bilhin. Gusto mo magkakaroon ka," sabi ko sa kanya. "Ayusin ko." Umakyat ako sa hagdan patungo sa lumang silid ni Kathy. Pininturahan pa rin ng malambot na dilaw na pinili niya para sa kanyang ika-16 na kaarawan. Ito ang silid kung saan ko siya inuga sa mga gabi ng kanyang pagiging sanggol. Kung saan kami ni Ellen ay tumulong sa kanya sa algebra homework sa maliit na puting desk na ginawa ko upang magkasya ng perpekto sa ilalim ng bintana. Ang master bedroom ang pinakamahirap. Ang gilid ng kama ni Ellen ay mayroon pa ring baso ng tubig sa nightstand. Ang kanyang bookmark ay nagmamarka pa rin ng pahina 247 ng novel na hindi na niya tatapusin. Itinayo ko ang mga walk-in closet na ito gamit ang aking sariling mga kamay, custom designed upang magkasya ng perpekto sa taas ni Ellen. Ang kanyang mga damit ay nakasabit pa rin doon, may bahagyang amoy pa rin ng kanyang perfume. Ito ang silid kung saan namin pinlano ang aming kinabukasan. Kung saan kami bumulong tungkol sa aming mga pangarap para kay Kathy, kung saan namatay si Ellen habang hawak ang aking kamay, habang umaatikabong tumutunog ang mga makina sa paligid namin. Pangako. "Huwag mo silang hayaang samantalahin ka," ang sabi niya malapit sa dulo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Masyado kang mabuti, Rody. Masyadong mapagbigay. Pangako, aalagaan mo ang sarili mo." Nangako ako, pero hindi ko tinupad ang pangakong iyon, hindi ba? Sa home office ko, natagpuan ko ang folder ng mga litrato ng konstruksyon na iningatan ni Ellen. Mga larawan ko na naglalatag ng pundasyon noong tagsibol ng 1999, 25 taon na mas bata at 50 pounds na mas malakas. Ako at ang crew ko na nag-i-install ng frame. Si Ellen na may hard hat na nagdadala sa amin ng lemonade sa maiinit na araw ng tag-init. Ang kanyang tiyan ay nagsisimula palang magpakita kay Kathy. Ang mga financial records mula sa mga taon na iyon ay nagsabi ng kwento na hindi kayang sabihin ng mga litrato ni Ellen. Second mortgage, personal loan mula sa aking kapatid. Si Ellen na kumukuha ng part-time job sa school district upang tumulong sa gastos ng mga materyales. Kumain kami ng beans at kanin sa loob ng ilang buwan. Nagmaneho ng mga sasakyan na pinagsama-sama ng dasal at duct tape. Pero itinayo namin ang bahay na ito sa aming pawis, aming sakripisyo, aming pagmamahal para sa isa't isa at para sa pamilya na aming nilikha. At ngayon ang aking anak na babae, ang sanggol na kumuha ng kanyang unang mga hakbang sa kusina na ito. Ang bata na naglaro sa yard na inayos ko gamit ang kamay, ay gustong ipagbili ang lahat at itabi ako na parang isang abalang piraso ng muebles. Dinyal ko ang numero ni Atimar David Perez at pinakinggan ko itong tumunog. Ang aking mga kamay ay matatag na parang bato. Sa labas, ang umaga ng tagsibol ay maliwanag at malinaw. Ang uri ng araw na gusto ni Ellen. Ang law offices of Perez and Associates ay sumakop sa ikalawang palapag ng isang katamtamang gusaling brick sa Quezon Avenue, ang uri ng lugar na dalubhasa sa pagtulong sa mga ordinaryong tao na may tunay na problema kaysa sa pagpapahanga sa mga corporate clients. Pinili ko ang best suit ko, ang charcoal gray na pinili ni Ellen para suotin ko sa kanyang libing, at tumating ako ng 15 na minuto ng maaga. Si Atir David Perez ay mas bata kaysa sa inaasahan ko, siguro 55.
na may nag-uumpisang puting buhok sa gilid at ang pasensya ng isang tao na nakarinig na ng lahat ng horror story ng pamilya ng 2 beses. Mr. Santos, magandang makita ka ulit. Nagbuhos si David ng kape mula sa isang maliit na makina sa sulok. Ang masarap na amoy ay pumuno sa espasyo. Naalala ko kayo ni Ellen mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Ikinalulungkot ko ang inyong pagkawala. Salamat. Tinanggap ko ang kape. Nagulat sa kung gaano katinig ang aking boses. Kailangan kong pag-usapan ang isang bagay na maselan tungkol sa aking anak at manugang. Nakikinig ako. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag sa telepono, ang narinig kong pag-uusap, ang kanilang mga plano na ipagbili ang aking bahay at ilagay ako sa isang nursing home. Sa kasamaang palad, Mr. Santos, ang sitwasyong ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. Itinabi ni David ang kanyang pen at sumandal sa kanyang upuan. Madalas na ipinapalagay ng mga adult children na alam nila kung ano ang pinakamahusay para sa kanilang matatandang magulang, lalo na kung may kasamang mahahalagang assets. Pero wala silang aktwal na magagawa, hindi ba? Ibig sabihin, ayon sa batas? Magsimula tayo sa mga batayan. Ang bahay ay nakatala sa pangalan mo lamang simula nang pumanaw ang inyong asawa. Tama po ba? Tama. Jointly kaming nagmamay-ari ni Ellen, pero nang mamatay siya, automatiko itong nailipat sa akin. Kung gayon, sa batas, ang inyong anak at manugang ay ganap na walang karapatan sa inyong ari-arian. Hindi nila ito pwedeng ibenta, hindi kayo pwedeng pilitin sa isang care facility, at hindi sila pwedeng gumawa ng anumang desisyon tungkol sa inyong assets nang walang inyong malinaw na pahintulot. Ang bahay ay pag-aari mo. Period. Bumaha ang ginhawa sa akin na sinundan agad ng isang bagay na mas matalas. Kung gayon, kung gusto ko itong ibenta mismo, maaari mo itong ilagay sa market bukas kung pinili mo. Pag-aari mo yan, desisyon mo yan. Tumigil si David. Maaari ko bang itanong kung bakit inyong isinasaalang-alang ang opsyon na iyon? Naisip ko ang tawa ni Kathy nang tawagin niya akong pabigat. Naisip ko ang malamig na kalkulasyon ni Jomar ng aking halaga. Naisip ko ang 25 taon ng sakripisyo na nabawasan sa isang real estate transaction. Akala nila, litong-lito ako. Akala nila, kaya nila akong pamahalaan na parang isang piraso ng ari-arian. Kumuyom ang aking mga kamay sa paligid ng tasa ng kape. Baka oras na para ipakita ko sa kanila kung gaano katalas ang isip ko. Ang housing market sa Pilipinas ay napakalakas ngayon, lalo na sa inyong subdibisyon. Ang mga ari-arian ay nabebenta sa loob ng ilang araw, madalas para sa mga cash offers na mas mataas sa asking price. Tumigil siya. Kung seryoso kayo sa pagbebenta ng mabilis bago bumalik ang inyong anak at manugang mula sa kanilang trip, gaano kabilis ito mangyayari? Sa tamang mamimili at maraming investors na naghahanap ng mga ari-arian na tulad ng inyo, maaari naming tapusin ang isang benta sa loob ng isang linggo, baka mas mababa pa. Tumagilid si David. Pero Mr. Santos, ito ay isang malaking desisyon. Kapag nagbenta ka, wala nang balikan. Itinayo ko ang bahay na iyon gamit ang aking sariling mga kamay, Mr. Perez. Bawat tabla, bawat pako, bawat custom detail. Alam ko eksakto ang ginagawa ko. Ginugol namin ang susunod na oras sa pagtalakay ng mga praktikalidad, mga pagtatantya ng market value, cash buyer networks, at mga legal na kinakailangan. Ipinaliwanag ni David na maihahanda niya ang lahat sa loob ng 24 oras. Nang umalis ako, naglalakad patungo sa aking truck sa sikat ng araw ng tagsibol. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ko. Lumitaw ang pangalan ni Kathy sa screen at sa unang pagkakataon, mula ng pagtataksil niya, napangiti ako. Hayaan mo siyang magtaka. Hayaan mo silang magplano ni Jomar tungkol sa aking kinabukasan, aking bahay, aking buhay. Isang malaking gulat ang naghihintay sa kanila. Pagsapit ng hapon, ang confidence ay pumalit sa panginginig sa aking mga kamay. Ang mga salita ni Attorney David Perez ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Pag-aari mo iyan, desisyon mo iyan. 25 taon ng pagdududa at second guessing ay nawala na parang usok.
Nang dumating ako sa driveway ko, tiningnan ko ang bahay na hindi na magiging sa akin. Kailangan kong gawin ang susunod na hakbang. Kinuha ko ang telepono ko at dinayal ang numero ni Brian Gonzales, ang real estate agent na inirerekomenda ni David. Mr. Gonzales, gusto kong ibenta ang bahay ko. Gaano kabilis ito mangyayari? Mr. Santos, depende po sa mga factors yan. Pero sa tamang ari-arian at pricing strategy, nakatapos na po ako ng mga deal sa loob ng 10 araw sa mga cash buyers. 10 araw? Parang umuuga ang dibdib ko. Ganun kabilis? Opo, napakainit ng market ngayon, lalo na para sa mga bahay na well-maintained sa mga established neighborhoods. Nagkwento ako tungkol sa bahay. Dati akong engineer sa konstruksyon, Mr. Gonzales. Ginawa ko ang karamihan ng trabaho mismo. Mr. Santos, iyan po ang premium selling point. Tumalas ang boses niya sa interes. Pumunta po ako diyan mamayang 3 p.m. para makapagbigay na po ako ng property assessment. Eksaktong 3 tumunog ang doorbell. Si Brian ay professional pero madaling lapitan. Sa sandaling pumasok siya, lumaki ang mga mata niya. Wow! Mr. Santos, ito po ang eksaktong inaasahan ko. Pinanood ko siyang kumuha ng mga larawan, pinupuri ang crown molding at ang hardwood floors. Itinayo ko po yan mismo noong 2001, gusto ni Ellen ng tatagal. At ang kusina na ito, granite countertop, custom installation? Opo, pinili ni Ellen ang disenyo. Ginugol ko ang 3 weekends sa pagperpekto ng mga sukat. Mr. Santos, maging tapat ako. Ang mga katulad na ari-arian ay nabebenta sa PHP 40,000 hanggang PHP 46,000. Ngunit dahil sa kondisyon at custom features ng inyong bahay, sa tingin ko, itataguyod namin ito sa PHP 45,000. Mabilis itong ma-move habang nakukuha ninyo ang pinakamataas na dolyar. PHP 45,000, napaupo ako. May investment group po ako na naghahanap eksakto ng ganitong uri ng ari-arian. Nagbabayad sila ng cash, walang financing contingencies. Maaari silang mag-close sa loob ng 10 business days. Babalik sina Kathy at Jomar mula sa Cebu sa loob ng 8 araw. Anong catch? Walang catch, Mr. Santos. Cash lang talaga. Mabilis. Ngumiti siya. Gawin na po natin. Tiningnan ko ang sala kung saan ko ginugol ang aking buhay. Sige, gawin na natin. Ang araw ay sumisikat sa bintana ni Ellen, nagbibigay ng gininto ang liwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kontrol. Kinabukasan, dumating si Brian kasama ang mga contract at isang notary public. Binasa ko ang bawat linya, sale price PHP 45,000, cash purchase, closing date, 10 business days mula sa pagpirma. Ang bawat pirma ay parang pagputol ng isang kadena. Ang susunod na 3 araw ay lumipas sa paglilinaw ng papeles at inspections. Ang mga investors ay nagpadala ng kanilang team. High quality ang trabaho ng tatay ninyo, ang sabi ng isa sa kanila sa crew, na akala nila, isa lang akong heir na nagbebenta. Araw 7, nag-research ako ng mga apartment online, naghahanap ng isang maliit ngunit komportable, isang lugar kung saan maaari akong magsimula ulit na may halos PHP 45,000 sa bangko. Nakakita ako ng lugar sa isang senior community sa Marikina. Araw 8, tumawag si Brian na may huling kumpirmasyon. On track po ang lahat para sa closing bukas, Mr. Santos. Ang wire transfer ay makukumpleto sa parehong araw. May access na po kayo sa funds agad. Kinabukasan Biyernes, nagbihis ako ng maingat sa best suit ko. Ang opisina ng title company ay puro profesional na efficiency at pagbati. Mr. Santos, kung pipirma kayo dito at initial dyan. Bawat pirma ay nararamdaman na parang kalayaan. At ito po ang wire transfer confirmation ninyo. PHP 45,000 less closing costs ay naideposito sa inyong account. Tinitigan ko ang mga numero sa papel. Mas maraming pera kaysa sa nakita ko sa isang lugar. Mas maraming pera kaysa sa pinangarap ni Kathy at Jomar. Nagmaneho ako pa uwi. Ang bahay ay hindi na sa akin. Ang mga susi sa harap ng pinto ay mabigat sa aking palad. Ngunit bukas,
Ibibigay ko ang mga ito sa mga bagong may-ari at aalis sa chapter na ito ng aking buhay. Babalik sina Kathy at Jomar mula sa Cebu sa loob ng 3 araw. Darating sila na umaasa na makikita ang kanilang grateful, madaling pamahalaang ama, handa nang ipadala sa kanilang resort. Sa halip, makakakita sila ng isang walang laman na bahay at isang leksyon na hindi nila malilimutan. Nagmaneho ako sa isang Starbucks sa Quezon Avenue at nagpark. Denial ko ang directory assistance para sa isang 24-hour locksmith. Ang emergency fee ay nagkakahalaga ng dagdag na PHP 10,000, pero ang pera ay hindi na concern. Kailangan kong palitan ang lahat ng door locks ko ngayon. Urgent. Bumalik sa bahay, hinintay ko si Eddie sa truck ko. Ang mga bagong locks ay silver sa halip na brass, modern sa halip na traditional. Iba ang tunog nila nang subukan sila ni Eddie. Isang mas matalas, mas mechanical na tunog kaysa sa mga luma. Heto na po ang mga bagong susi ninyo, sir. 3 kopya ng bawat isa. 22,000 pesos po, sir, kasama ang emergency fee. Nagbayad ako ng cash mula sa wallet ko. Matapos umalis ni Eddie, nagsimula ako sa pinakamahirap na bahagi. Ang pagbalot ng 29 taon ng buhay sa kung ano ang maaari kong dalhin. Ang jewelry box ni Ellen ay pumasok sa suitcase ko muna, kasama ang mga litrato ng kasal namin at ang novel na binabasa niya. Ang aking mga engineering certificates, aming mahahalagang documents, ang paboritong cookbook ni Ellen na may handwritten notes sa mga margin. Iniwan ko ang halos lahat ng iba pa. Ang muebles na nagsasabi ng aming kwento ay kailangang manatili. Ang mga photo albums na nagtala ng pagkabata ni Kathy. Ang mga damit ni Ellen na nakasabit pa rin sa aming closet. Tumawag ako sa Sunset Manor Apartments sa Marikina, nagpapaliwanag na kailangan ko ng isang furnished 1-bedroom kaagad. Mayroon po kaming isang magandang unit na available para sa agarang occupancy, sabi ni Ginang Chen, ang property manager. Buwanan po ang lease. Kukunin ko. Nakatayo sa maliit na apartment, inabot ko agad ang telepono ko. Ang huling yugto ng aking plano ay nangangailangan ng isa pang tawag. Nag-research ako ng mga bangko na dalubhasa sa malalaking deposits. Philippine Community Bank, mas maliit kaysa sa malalaking chain na may focus sa personal na serbisyo at discretion. Eksakto ang kailangan ko. Mr. Morrison, ang pangalan ko po ay Rodolfo Santos. Kailangan kong magbukas ng account para sa isang malaking deposit, mga PHP 45,000. Ang maikling pagtigil sa kabilang dulo ay nagsabi sa akin na kinakalkula ni David ang kanyang araw. Magsisimula tayo sa Lunes ng umaga, 9:00 a.m. Ihanda ko ang lahat. Nangyari ang mga araw. Nasanay ako sa small apartment ko. Lunes, pumirma ako ng mga document na ginawa akong isang opisyal na client ng bangko. Miyerkules, tumawag si David. Mr. Santos, matagumpay na po ang funds ninyo. Fully active na po ang account ninyo. Miyerkules ng gabi, umupo ako sa single chair ko. Binuksan ko ang laptop ko at nag-type ng mini surveillance cameras. Ang wireless mini camera na nakatago sa loob ng parang phone charger. Wi-Fi enabled na may smartphone app control. Inutusan ko ito ng expedited shipping. Nagbabayad ng dagdag na PHP 8,500 para sa paghahatid ng Huwebes. Pagkatapos ang note, isinulat ko sa aking maingat na sulat kamay ng engineer. Dear Kathy at Jomar, kung binabasa ninyo ito, nangangahulugan ito na perpektong gumana ang aking plano. Narinig ko ang inyong pag-uusap sa telepono tungkol sa paglalagay sa akin sa isang nursing home dahil ako ay nagiging pabigat. Narinig ko kayo na kinakalkula kung gaano karaming pera ang kikitain ninyo sa pagbebenta ng aking bahay. Ang bahay ay naibenta na sa halagang PHP 45,000 cash. Ang pera ay ligtas sa aking bagong bank account kung saan ito mananatili. Lumipat na ako sa isang lugar kung saan ako pinahahalagahan, hindi lang kinukonsinti. Huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Mag-alala kayo tungkol sa sarili ninyong sitwasyon sa pabahay. Ang inyong mga gamit ay nakapack na at nakaimbak sa isang storage facility sa Quezon Avenue. Mayroon kayong 30 araw para kunin ang mga ito bago magsimula ang storage fees.
Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng mayroon ako sa loob ng 42 taon. Sinuklian ninyo ako sa pamamagitan ng pagpaplano na ibenta ako para nakawin ang pinaghirapan ko. Sana, sulit ang leksyon. Love, Dad. Biyernes, 5:15 p.m. Nagbuzz ang cellphone ko dahil sa motion detection. Isang itim na SUV, ang sasakyan ni Jomar, ang humila sa driveway ng aking dating bahay. Ang aking puso ay humahampas sa aking mga tadyang habang pinapanood ko ang screen. Lumabas si Kathy muna, naguunat pagkatapos ng mahabang drive. Lumabas si Jomar, humihila ng kanilang mga suitcase mula sa likod. Gumalaw sila na may casual na confidence ng mga taong umuuwi upang kunin ang kanilang mana. Pinanood ko silang lumapit sa harap ng pinto, si Kathy na naghahanap ng mga susi sa kanyang purse. Isinaksak niya ang susi niya sa lock na pinalitan ko kahapon. Hindi umikot ang susi. Ang weird, ang boses niya ay dumaan sa speaker ng phone ko. Hindi gumagana ang susi ko. Lumapit si Jomar. Ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa pagod patungo sa pag-aalala. Subukan ko ang likod na pinto. Nang bumalik si Jomar 3 minuto mamaya, dumilim ang mukha niya sa alarm. Nakalock din ang likod na pinto at hindi gumagana ang garage remote. Ang kanyang boses ay nagdala ng gilid ng panic na inaasahan kong marinig. Kathy, may nagpalit ng mga lock na ito. Ano? Imposible yan. Hindi nga alam ni Dad kung sino ang locksmith. May nakabukas na bintana, sabi ni Jomar. Pinanood ko ang aking anak na umakyat sa bintana ng kusina na sadyang iniwan kong hindi nakalock. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang harap ng pinto mula sa loob. Pumasok si Jomar kasama ang kanilang mga suitcase at pareho silang huminto nang makita nila ang puting envelope na nakatali sa pinto sa taas ng mata. Nanginginig ang kamay ni Kathy nang hilahin niya ang envelope pababa na may pangalan niya at ni Jomar na nakasulat sa aking maingat na script. Pinanood ko ang kanilang mga mukha na nagbago, confusion sa shock, sa disbelief, sa horror. Ipinagbili niya ang bahay! Ang boses ni Kathy ay tumaas sa halos isang sigaw. Paano niya nagawa ito sa atin? Inagaw ni Jomar ang note mula sa kanyang mga kamay. Ang manipulative na matandang bastard na yon! Naglalaro lang siya sa atin sa buong panahon! PHP 45,000. Iningatan niya ang lahat! Umiiyak na si Kathy ngayon. Ang kanyang maingat na makeup ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang pera na iyon ay dapat na kinabukasan natin. Ang inyong kinabukasan? Sinambit ni Jomar. Ang kanyang mask ng tapat na manugang ay sa wakas ay natanggal. Tatay mo ito, Kathy. Dapat mas maayos mong hinawakan ito. Kasalanan ko. Ikaw ang nagsabi na nagiging pabigat na siya. Ikaw ang nagtulak para sa nursing home. Aba, pabigat nga siya. Tingnan mo ang ginawa niya sa atin. Wala tayong bahay. Wala. Tumawag ng lawyer, sabi ni Kathy na desperado. May magagawa tayo. Hindi niya pwedeng ibenta ang bahay nang hindi nagsasabi sa atin. Sa anong pera? Ang boses ni Jomar ay tumulo sa paghamak. Kung nakalimutan mo, nawalan ako ng trabaho 6 buwan na ang nakakaraan. At ang marketing salary mo ay halos hindi nakakasakop sa car payments natin. Pinanood ko ang mukha ng aking anak na babae na gumuho habang napagtanto niya ang buong saklaw ng kanilang sitwasyon. Walang bahay, walang mana, walang savings, at ang unemployable status ni Jomar ay sa wakas ay isiniwalat. Paano siya naging ganoon kamalupit? Bulong niya. Ganon din kayo kamalupit nang tawagin ninyo siyang pabigat at pinlano ninyo siyang ikulong. Ang matanda ay mas matalino kaysa sa ating dalawa. Pinatay ko ang camera feed. Sapat na ang nakita ko. Naglakad ako patungo sa aking maliit na kusina. Binuksan ko ang bote ng paboritong alak ni Ellen na iningatan ko mula sa bahay. Isang Bordeaux na iningatan namin para sa isang espesyal na okasyon na hindi kailanman dumating. Nagbuhos ako para sa aking sarili ng isang baso at itinaas ito patungo sa litrato ni Ellen. Para sa iyo, aking mahal. Justice served. Ang alak ay may lasa ng tagumpay. Natutunan nila kung ano ang mangyayari kapag kinagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Sa unang pagkakataon sa 2 taon mula nang mamatay si Ellen, naramdaman ko ang ganap na paglaya.
Hindi na ako pabigat ni Numan. Ako ay sarili kong tao ulit, na may sarili kong pera, sarili kong mga pagpipilian, at sarili kong kinabukasan na umaabot sa harap ko na parang isang bukas na daan. Umalis na si Rodolfo Santos sa gusali, at hinding-hindi na siya babalik. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Maraming salamat sa panonood. Nag-isa na lang ako. Pero ito ang aking pinili. Hindi na ako pabigat ni Numan. Ang 45 milyong piso ay ligtas. Nakatitig ako sa camera feed sa telepono ko. Nanginginig sa galit ang mukha ni Kathy habang binabasa ni Jomar ang note ko. Ang dangal ko, binalik ko. Dapat nakinig ako kay Ellen. Huwag mo siyang bigyan ng labis na makakalimutan niyang maging grateful. Hindi ako nakinig kaya sila ang binigyan ko ng lesson. Isang lesson na hinding-hindi nila malilimutan. Justice served. Kung naantig kayo sa kwento ko, like ang video na ito at subscribe para sa susunod na episode. Ano ang inyong masasabi sa ginawa ko? Kwentuhan mo ako sa comments.